From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang. Good day. This is Dateline Malacanang in Review. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday distributed a total of 2,867 hectares of agricultural lands, farm-to-market roads, and farm machinery and equipment to Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs in the Central Visayas region in a ceremony at the Lamberto Macias Sports and Cultural Center in Dumaguete City, Negros Oriental Province. The chief executive said over 3,800 certificates of Land Ownership Award, or CLOAs, will be issued on Monday to ARBs in the provinces of Bohol, Cebu, and Negros Oriental through simultaneous distribution ceremonies. President Marcos also personally turned over farm machinery and equipment valued at 7.3 million pesos to 6 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations or ARBOs implemented under the Climate Resilient Farm Productivity and Support Program or CRFP-SP. Let's listen to a portion of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.'s speech at the event. Kung inyo pong mapapansin, dalawa hanggang 3 araw sa isang linggo, 2 to 3 days bawat linggo ay aking inilaan para sa mga out of town na bisita na ganito. Ito ay alinsunod sa aking paniniwala na ang epektibong pamamaraan ay dapat katampukan ng pagharap sa taong bayan at pagpunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Dahil kapag ako'y nakaupo lang sa opisina, nandun ako, naka-air condition sa palasyo, paano ko maririnig ang inyong mga hinaing kung hindi ako makakaharap sa inyo? Paano ko makikita ang kalagayan ng inyong lugar kung hindi ako mapunta dito? Paano ko malalaman ang mga status ng mga government projects dito? Kung delayed ba? Kung on time? Kung hindi ko mahingian ng progress report, ang hindi lamang ang mga ensya, kundi ang taong bayan mismo. Dahil sila, ang taong bayan, ay ang talagang nakakaalam. Siyempre, kung minsan, yung ating mga opisyal, para sabihin ay napakaganda ng kanilang trabaho, pagagandahin nila yung report. Pero hindi naman sila tinitignan lang nila yung mga natapos. Kailangan natin tignan ano yung hindi natapos, bakit hindi natapos, ano yung naging problema. At ang nakakaalam niyan at ang makakasagot dyan, hindi lamang ang ating mga local government official, kung hindi ang taong bayan mismo. Paano ko makikita ang pag-uunlad ng inyong lungsod na bunga ng inyong sipag at tiyaga kung hindi ko ito matutunghayan ako mismo? Higit sa lahat, paano ako magpapasalamat at masusuklian ang inyong suporta at malaking ambag sa kaunlad ng ating bayan kung hindi ako tatayo nandito sa harap ninyo. Kaya ang pagpunta ko rito, hindi lang upang magbigay ng tulong o maghatid ng serbisyo, kundi para rin makinig at malaman ang inyong mga pangangailangan. Hindi po ito ang aking huling pagdalaw. Babalik ako na dala ang mga konkretong tugon ng pamahalaan sa inyong mga kagustuhan. At iyan na rin po ang panata ko sa mga lugar na ating mapupuntahan at papupuntahan pa. Walang lalawigan na makakalimutan. Walang sektor na makakaligtaan. Muli, sa ating benepisyaryo at magsasaka, nais kong ipaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam niyo po, ang
itong aming ginagawa ni Secretary Conrad Estrella ay talaga sa amin, para sa aming dalawa ito, labor of love sa amin ito. Kaya't kami tuwan-tuwa na magawa namin ito makapagbigay ng titulo. Ano po kung bakit sinasabi kong labor of love yan? Nagsimula ito nung panahon ng ang Pangulo ay ang aking ama. Nagsimula ito nung ang lolo ni Secretary Conrad Estrella ay Secretary Conrado Estrella ng DAR. Sila ang nagsimula nitong lahat. Kaya't nung kami ay umupo bilang sekretary, bilang Pangulo, nagtataka kami, 30 taon na nag-aantay ang mga tao. Umabot na nga ng 102 years old ang ating pinakamasigasig, pinakamalakas na magsasaka na hanggang ngayon nag-aantay pa. Kako naman, bumultuin tayo ng lolo mo at saka ng tatay ko pagka hindi natin ginawa ito. Dahil ito ay isa sa una na ginawa, isa sa una na instruction na binigay. Ito ang isa sa una na ginawa ng administrasyon, yung unang administrasyong Marcos. Kaya siguro naman, sabi ko, karapat-dapat lang ito ay dapat tapusin sa pangalawang administrasyon na Marcos. Naway maging inspirasyon ng mga titulo at tulong na ito upang lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pagsisikap para sa sarili, para sa inyong mga pamilya, at kasama na rin para sa ating bansa. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan. At ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. Bilang Pangulo, tinitiyak ko sa inyo, ang inyong gobyerno ay laging handa na magbigay sa inyo ng suportang kailangan ninyo. Kaya magkaisa tayo sa ating layunin para sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at para tiyakin na walang Pilipino na magugutom sa ating pinapanday na bagong Pilipinas. Muli, ang taong bayan ay nagpapasalamat sa inyong pagsisikap. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday led the distribution of land titles to 5,438 farmers from various areas in eastern Visayas at the Convention Center in Tacloban City. In his speech, the president vowed to complete the land distribution to identified farmer beneficiaries before his term ends in 2028. The chief executive said that as of May, his administration has distributed more than 15,000 hectares of agricultural lands, benefiting over 9,000 farmers. President Marcos also said his administration intends to distribute 23,000 hectares more. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Kahit kailan, hindi po ako magsasawang bumalik dito sa Tacloban at sa Leyte ang nagsisilbing pangalawang tahanan ko. Ang dugong waray-waray na nananalaytay sa aking mga ugat, buhat sa aking ina, ang dating unang gina. Siyempre, si First Lady Imelda Romualdez Marcos ang nagpapatibay sa aking determinasyon na maglingkod at iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nasaksihan ko rin ng sarili ko ang lakas at katatagan ng mga waray sa pagharap sa mga pagsubok at delubyo at tungkulin kong tiyakin ng inyo mga pangangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, hangad ko na
na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na 4 na taon. Alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Sa katunayan po, ngayong taon na ito ay nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform ng mahigit 15,000 hektarya ng lupa sa mahigit na 9,000 benepisyaryo sa buong bansa. Hangad natin na tapusin yan at makapagbigay ng higit sa 23,000 na hektarya na lupa bago pa matapos ang taon na ito. Kaya naman, inatasan ko at sinabihan ko ang Department of Agrarian Reform na pag-ibayuhin ang kanilang mga programa tulad ng Project Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling upang maibigay na agad ang lupa sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ito na po ang resulta ng aming ginagawa ni Secretary Estrella Sadar. Ngayong araw, ipapamahagi natin ang higit sa 5,000 titulo na sumasakop sa halos 8,000 hektarya na lupain para sa mga benepisyaryo dito sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Para sa nakakarami sa inyo, ito ang katuparan ng inyong matagal ng pangarap. Ang pangarap na nakapangalan at nakarehistro na sa inyo ang titulo ng lupa na idineklara ng ilang dekada pa sa inyo na dapat alagaan at para sa inyong pagsaka. Ang pangarap na paunlarin ang kalupaan upang mas magkaroon ng sagana at magandang ani. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Ang lahat ng lupa at serbisyong matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ngunit hindi po sa pamamahagi ng lupa nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama po sa batas, sa agrarian reform, ang pagbibigay ng suporta at extension services sa ating mga benepisyaryo. Kaya po, meron po tayo din mga representative na nasa labas na nakatanggap ng mga thresher, ng mga traktor at iba't ibang gamit, pati na yung kulungan ng manok para sa pagparami ng itlog at lahat ng iba't ibang gamit na aming binibigay. Dahil po, ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay hindi lang magbigay ng titulo. Kung hindi, kapag nakapagbigay na nga ng titulo, ay tuloy pa rin ang parating na tulong na binibigay natin para makapagsimula ng mabuti ang ating mga naging benepisyaryo. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng access na tinatawag para sa mga pautang, pamamahagi ng mga farm equipment, at pagpapatayo pati na ng farm-to-market road na sinimulan na natin dito sa Region 8. Nakapag-turnover na tayo ng ilang tulay ngayong araw na ito. Una po dito, ang mga farm-to-market road na pinaglaanan natin ng higit sa 3 milyong piso na pondo upang mas mapabilis ang kalakalan ng mga produktong aanihin ninyo. Ilan lamang sa mga tinatapos na mga kalsada ang Kabarasan Dako San Agustin at San Agustin Kangumbang Farm to Market Road na parehong nasa Palo. Nariyan din ang ginagawang Barangay Kawayan Santo Niño at Crossing San Roque, Sitio Kulapniton Farm to Market Road na parehong nasa Tacloban City naman. Pag natapos na ito, ay siguradong lalago ang sektor ng agrikultura dito sa iba't ibang karatig ng probinsya. Pangalawa, ipinapatupad din natin ang PBBM bridges o pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Sa ilalim ng programang ito,
halos 80 milyong piso naman ang ating ilalaan para sa pagpatayo ng mga tulay sa Southern Leyte, sa Samar at sa Eastern Samar. Kabilang po rito sa mga PBBM bridges na ito, ang San Roque, Dayanog Bridge, Sigo Bridge, Baral 2 Bridge at Cambukol Bridge. Sa pamamagitan ng mga tulay na ito, masisigurong ligtas at mas mabilis na madadala ang mga ani at kalakal ng ating mga magsasaka sa merkado. Pangatlo, upang masolusyonan naman ang problema na hinaharap natin, na dinadanasan natin na pagtuyot sa El Nino, ay ang inyong sektor ay naglalaan tayo ng higit ng 71 milyong piso para sa mga proyektong irigasyon at patubig. Ilan sa mga ito ay natapos na tulad ng Kabibihan Small Irrigation Project sa Biliran, ang solar-powered pump scheme, at saka yung construction of irrigation facilities sa Katubig, Northern Samar, at ang patuloy na tinatapos na Himayangan Small Irrigation Project sa Southern Leyte. Pang-apat, at ang pinaka-importante po, ang paghahatid ng mahigit 200 makinarya at kagamitan sa pagsasaka na aabot ng 10 milyong piso ang halaga at higit sa 1,500 benepisyaryo ang mabibigyan nito sa Region 8. Dagdag po pa rito, sinusiguro ng DAR na may pautang pang-agrikultura na maaaring lapitan ang ating mga magsasaka para makapagsimula ng maliit na negosyo at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Inutusan ko rin po ang ating DAR na makipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, ng DOLE, upang makapagbigay pa ng mas malaki na tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka. Talaga naman, siksik, gliglig at nag-uumapaw ang mga dala naming serbisyo sa inyo. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na seguridad sa pagkain sa bansa. Dahil dito, nais kong ipabatid ang aking taus-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Ang hiling lamang po namin ay alagaan naman ninyo, ang pagyamanin po ninyo ang mga binigay sa inyo ngayon. Alam po ninyo, ito ay malapit sa puso naming dalawa ni Secretary Conrad Estrella. Dahil po, ang nagsimula ng Agrarian Reform Program ay nagsimula yan isa sa una na ginawa ng aking ama nung siya'y umupo bilang Pangulo. At ang kasamahan naman niya na Secretary Conrado Estrella naman ay ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya't naman ay sabi ko, nung kami napasok na sa pagpresidente at saka sa ginawa ko niya kagad na sekretary, dahil sabi ko, kahiya-hiya naman. 30 taon na, lampas pa sa 30 taon na nag-aantay ang tao. Ito ang inutos sa atin ng mga ninuno natin. Kahiya-hiya naman na hindi natin matatapos, ay napaka-importante nitong ating ginagawa. Kaya po kami ay nasisiyahan. Kung kayo po ay nasisiyahan, siguro kasama na namin kayo sa siya na naitupad namin ang pangako na 30 taon nang inaantay na tuparin. Kung magburigligay kita, mahimo na ton na mapadako ang kita han ato nga parag-uma o mawarang kaprobrehan ha ato mga kabaryuhan. Basta tayo magsama-sama, magagawa natin po ito at magpapaganda natin ang ating mga rural area. Hindi po ito huli ang pagdalaw namin dito sa aking pangalawang tahanan dito sa Leyte.
sapagkat itong ating pagbibigay ng tulong at paghahatid ng serbisyo ay tuloy-tuloy na pasada. Hindi isang pasaba, isang lilibot lamang sa buong kapuluan. Ang galing nga po kami kaninang umaga, nanggaling kami sa Dumaguete at ganito rin ang aming nagawa. Meron din kaming binigay ng mga titulo dahil iminabanali po namin, sinabay na namin yung Cebu, ano yung isa? At Siquijor. Tapos sabay na sabay-sabay na meron kaming television na nandun sila para kasama sila sa programa. Kaya yun pa ang aming ginagawa. At ay tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Hindi po ito minsanan lamang. Kami po ay laging nandito na magsusuporta at nakikinig para malaman kung ano ang inyong mga hinain, kung ano ang inyong mga pangalan. Babalik po ako dito at magdadala pa ng mas maraming tulong. Kagaya po ng sabi ng ating kilala ng Nunggera, Eastern Visayas, I shall return. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday assured the public that the government is ready to address the effects of La Nina. In an ambush interview in Tacloban City, after distributing 5,000 land titles to Agrarian Reform Beneficiaries, or ARBs, the President said construction of long-term flood control projects is ongoing. The chief executive made the remarks when asked on the preparations of the government for the looming destructive weather phenomenon. Concerns were raised over the depleted calamity funds of local government units, or LGUs, after they responded to the long dry spell. President Marcos said nothing special needs to be done as the government is already doing everything it can to prepare for La Nina. Whatever we give every time there's flooding, hindi naman, this is something that we have to learn how to live with already. And so it's almost normal. So nakaready naman kami. But of course, on the long term, ang talagang solusyon dyan is yung flood control. Ayusin natin yung flood control, gagawin natin irrigation, mag-iipon tayo ng tubig, para pagka naabutan na naman tayo ng tagtuyot, kagaya ngayon, ay meron tayong pagkukuha ng tubig. So, ongoing naman yan. There's no need to do anything special. We are already doing everything that we can do to prepare for, another El Nino and the La Nina that we are anticipating will come. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday addressed the 6th Indo-Pacific Business Forum, or IPBF, at the Shangri-La IV in Taguig City. Hosted by the United States Trade and Development Agency, or USTDA, in partnership with the Philippine government and U.S. Department of State, the forum is aimed at promoting trade, investment, export potential opportunities, and economic cooperation between the U.S. and its partners in the Indo-Pacific region. In his speech, the President said, the forum's success is quite significant as the inaugural IPBF Clean Economy Investor Forum will follow this coming June. This year's IPBF brings together more than 500 business leaders, project developers, government officials, industry experts, and other stakeholders across the region, with a virtual component for maximum regional participation. It will feature discussions, networking, and business matching to promote infrastructure investments in emerging Indo-Pacific economies, particularly in clean energy transition, emerging technologies and cybersecurity, supply chain and industrial value chain resilience, as well as health and food security.
Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. It is an honor to address you today at the 6th Indo-Pacific Business Forum, a testament to our collective vision for a resilient and prosperous Indo-Pacific region. Through this economic framework, 14 partner nations have embarked on a transformative journey, aiming to foster sustainable and inclusive economic growth. This forum's success is particularly significant as it precedes the inaugural IPEF Clean Economy Investor Forum in Singapore this June. The key themes we are discussing today, clean energy, digital transformation, supply chain resilience, infrastructure, emerging technologies, are at the heart of the IPEF agenda. These areas represent the pillars of our shared future, driving energy, security, decarbonization, digital trust, robust supply chains, and of course, technological innovation. The recent U.S. presidential trade and investment mission further solidified our commitment to deeper economic ties. We sought greater participation in global value chains, increased foreign direct investment, and a sustained robust economic growth, recognizing that an economically strong Philippines will be a valuable ally in the region. The Philippines co-hosting of the 6th IPBF reaffirms our dedication to stronger stakeholder engagement and to deeper economic ties that are worker-centered, sustainably driven, inclusive, and targeted towards meaningful economic activity for all our countries. This forum provides a platform to showcase our investment opportunities, economic potential, and ongoing development projects, solidifying our leadership role in the Indo-Pacific region. As the Philippines occupies a strategic position in the Indo-Pacific, we are leveraging our strategic geopolitical location, economic engagements, and participation in regional agreements. With this region accounting for over 1/3 of global economic activity, this presents immense opportunities for our nation. We are proud to be a major contributor, with our GDP ranking amongst the fastest growing in the region, coupled with our burgeoning population and significant trading outputs. I am proud to share that our economic achievements have been outstanding in the last 2023. The Philippines' 5.5 GDP growth surpassed major economies in Asia based on the latest available data. Foreign direct investment continues to flow in, with 4 consecutive months of expansion. Our investment pledges have also soared, reflecting a healthy pipeline of inward FDI. Notably, IPEF partner countries play a significant role in our robust economic growth, contributing substantially to our FDI and other approved investments. Through these economic strengths, we aspire to transform the Philippine economy into a regional hub for smart and sustainable manufacturing and for services. On April 11, 2024, we discussed one of the most important collaborations amongst our IPEF partner countries, the Luzon Economic Corridor. Given Luzon, our northernmost and largest and most economically active island in the Philippines, given Luzon's critical status as the host of most of the Philippines' export manufacturing and high technology industries, upgrading infrastructure in this area is essential. These enhancements are crucial for empowering the workforce and facilitating the smooth flow of goods and services. We have earmarked key projects to spur growth in the Luzon Economic Corridor, creating strategic connections between Subic, Clark, and the Calabarzon region, a prime location for export manufacturing firms. These initiatives will enhance freight transport services, mobility, and access to key economic zones, ensuring business continuity and positioning the Philippines as a regional hub for agribusiness and logistics in the Asia Pacific.
Our renewable energy potential, with over 491,821 megawatts from sources like geothermal, hydropower, solar, and wind, is ready to be harnessed. Recent amendments to our Renewable Energy Act allow 100% foreign ownership of RE resources, making us an attractive destination for clean energy investments. We intend to tap this vast potential as we target to increase the share of renewables in our power generation mix from the current 22% to 50% by the year 2040. Since the COVID-19 pandemic and other socio-political concerns exposed the vulnerabilities of supply chains, we also emphasize the need for diversification and for resilience. As mentioned, we are focused on developing priority industries like electronics, semiconductors, critical minerals, and we want to attract investments that generate employment and strengthen our position in the global value chain. The Philippines is also embracing digital transformation with a government-led strategy to enhance digital infrastructure, connectivity, and business facilitation. With micro, small, and medium enterprises at the heart of the Philippine economy, and for that matter, at the heart of the economies in the Indo-Pacific, we equip them with necessary tools to become a sustainable business. We believe that Indo-Pacific investors have the potential to contribute significantly to the expansion of such businesses. The Philippines also offers a strategic location with a robust experience and record in the IT BPM competencies and a strong direction towards upgrading business process outsourcing into knowledge process outsourcing, such as market intelligence, business analytics, legal services, and AI, amongst others. Furthermore, the Philippines can serve as a platform for companies to access the more than 600 million strong Southeast Asian consumer market. Our proximity to these growing economies can allow them to enter other supply chains and be part of inter-country economic systems, creating more opportunities for collaboration and for partnership. Our Build Better More infrastructure program, encompassing 185 priority projects worth 9.5 trillion Philippine pesos, is set to transform our nation's infrastructure landscape. These projects contribute to our goal to be the next logistics hub in Asia. But achieving this requires a whole-of-nation approach, particularly private investments. Therefore, we invite foreign investors to participate in this endeavor through public-private partnerships, engineering procurement, and construction contract, and for feasibility studies as well. With the Public-Private Partnership Code, we have accelerated the delivery of critical projects, fostering economic growth and enhancing the quality of life for all Filipinos. This landmark legislation makes collaboration between the government and the private sector even more efficient. Additionally, the recent establishment of the Maharlika Investment Fund, our sovereign wealth fund, demonstrates our strong commitment to strategically invest in key sectors that will accelerate national development. This fund plays a vital role in financing critical infrastructure projects, stimulating economic growth, and generating long-term returns for the benefit of all Filipinos. By mobilizing resources and attracting private capital, the Maharlika Fund will be pivotal in our goal of creating more opportunities for future generations. Let us now talk about transportation. While we have not yet reached the point of seamless, smart transportation, we are not standing still either. We have a wide range of programs and projects underway, all aimed at making our transport systems more efficient and our cities smarter. At the heart of this effort is our national transport policy. This policy recognizes the crucial role that transportation plays in our socio-economic development.
This is about enabling inclusive and sustainable growth and helping us achieve our broader national goals. Since this program requires a coordinated effort, agencies such as the Department of Public Works and Highways, the Department of Transportation, and the National Economic and Development Authority are working together to develop and implement transportation projects that truly meet the needs of the Filipino people and of the Philippine economy. We are investing in everything from roads and railways to ports, to airports, all intending to create a transport network that is safe, efficient, and accessible to everyone. Such are the lessons learned from the pandemic. We are also embracing new technologies to make our transport systems smarter, more responsive to changing needs. There is a long way to go still, but we are committed to making the Philippines a leader in smart and sustainable transportation. And we believe that with the right investments and partnerships, we will achieve that goal. In terms of legislation, we are committed to creating a conducive business environment. Our game-changing reforms such as the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises, or CREATE Act, and initiatives like the Ease of Doing Business Act and the Green Lanes for Strategic Investments Executive Order underscore this determination to attract and to support foreign investment. Significantly, there is now in the pipeline, the Create More Act, which represents a significant leap forward as we expand and refine the incentives introduced under the original Create Act. Through this, we are making the Philippines even more attractive for investments, both local and foreign. With Create More, we enhance the existing incentives by widening the range of eligible activities and providing greater flexibility in the application process. Additionally, it streamlines administrative procedures, reducing bureaucratic hurdles, making it easier for businesses to access such benefits. Through these reforms, we assure you that the Philippine government is fully committed to supporting and facilitating your business endeavors in our country. We extend our hand in partnership and stand ready to provide any assistance that you may require as you navigate the business landscape of the Philippines. And last but not least, we are also at the forefront of actively promoting the Philippines as a prime investment destination through strategic partnerships such as free trade agreements and the generalized system of preference, ensuring that investors in the Philippines benefit from such preferential market access. Through our ties with different countries, our nation enjoys access to various markets, including the ASEAN market, the Regional Comprehensive Economic Partnership, the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, amongst others. These agreements underscore our commitment to fostering economic growth and international cooperation. With RCEP, investors can access other markets from RCEP countries by manufacturing and exporting their products from the Philippines. It is important as well, not just to be physically in the right location, but also to have access to other markets by way of FTAs and other tools. The Philippines is one of the best countries when it comes to all of these. Allow me to wear my salesman's hat for a little bit. Before I end, I want to emphasize the Philippine economy is not only growing, but I should say it is also thriving. In fact, we are one of the fastest growing economies in the world. We are committed to fostering and continuing this momentum. We are continuing to formulate transformative reforms to ensure a conducive business environment, cultivate a skilled and competitive workforce to drive industrial transformation. Through these steadfast efforts, we are attracting foreign investments that are not only fueling our growth, but also broadening our economic base. As we forge international collaboration and trade agreements, we create stronger economic ties with nations across the globe. Therefore, I am confident to be able to say
that the Philippines stands at a pivotal moment in its economic journey. We remain at the forefront of ensuring collaboration, innovation, and a shared vision for a prosperous Indo-Pacific region. Together we can unlock unprecedented opportunities for growth and for development. So we invite you to join us in this exciting journey, and together let us make it happen in the Philippines. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. is one with the world in extending its deepest condolences to Iran over the death of its president Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, along with 7 others in a helicopter crash. According to the president, the Filipino people is one in praying for the family, relatives, and close friends of the victims. Based on initial reports, approximately after 30 minutes when the helicopter carrying the 63-year-old leader and other Iranian officials took off when communication has been cut. This caused fears, and immediately search and rescue operations was deployed by the government of Iran to ascertain what happened to the helicopter carrying its president. President Raisi, Foreign Minister Abdollahian, and several other officials were found dead on Monday, a few hours after their helicopter reportedly crashed due to poor weather conditions. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday extended his support to the new leadership of the Senate as he banks on the legislative credentials of newly installed Senate President Francis Cheese Escudero. In a statement, the president expressed confidence that transformative laws aimed at achieving a common vision for a bagong Pilipinas or new Philippines will remain a priority under the leadership of Senate President Escudero. The chief executive also commended Senator Juan Miguel Zubiri for his outstanding performance as former Senate President. Senator Escudero formally took his oath of office on Monday, replacing Senator Zubiri. Senator Alan Peter Cayetano nominated Escudero as the new Senate President, which was affirmed by majority of the senators. Escudero took his oath as Senate President along with his wife, Hart Evangelista. In his speech after the oath-taking, Escudero assured that there will be no my team, your team, or separation in the Senate. The newly installed Senate President also thanked majority of the Senate who trusted him to the task and asked guidance from former Senate President Zubiri. Dateline Malacanang. Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands, in her capacity as the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development, or UNSGSA, paid a courtesy call to President Ferdinand R. Marcos Jr. at Malacanang Palace on Wednesday afternoon. In a news release, the Presidential Communications Office, or PCO, said, Queen Maxima's visit focuses on advancing key foundational building blocks for financial inclusion such as connectivity, cybersecurity, digitization, and interoperable payments, as well as how to help Filipinos improve their financial health and build resilience to economic and climate shocks. The PCO said these issues are especially important for underserved groups, including farmers and micro, small, and medium-sized enterprises, or MSMEs, in the country. It said Queen Maxima offered to help connect the Philippines to her development partners to share best practices, particularly to support efforts to improve connectivity.
The Philippine president expressed appreciation for Queen Maxima's offer of support and concern to the Philippines, especially the MSMEs. President Marcos said there are already projects in the pipeline to improve the internet connectivity in the Philippines, noting that the country has the full capacity to address the issue. In her 3-day visit, Queen Maxima visited Talim Island in Rizal Province to assess the financial inclusion of the fisherfolk community, including smallholder farmers. In both her UN work and in the Netherlands, she has championed financial health as a guiding principle in developing policies and financial products that are attuned to people's needs. Dateline Malacanang. Malacanang on Wednesday announced that Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. has approved the country's return to the old school calendar amid clamors for the immediate restoration of the April to May school break. In a news release, the Presidential Communications Office, or PCO, said the opening of classes for school year 2024 to 2025 would begin on July 29th this year and end on April 15th, 2025. The PCO explained that this would start the gradual return of the school year to June every year until the end of March the next year. The President gave his approval during a sectoral meeting with Vice President and Education Secretary Sara Duterte during a meeting at the palace on Tuesday. During the meeting, President Marcos told the Department of Education, or DepEd, to start the return of the standard school calendar days starting school year 2024 to 2025. The Vice President presented 2 options to the President for the school calendar shift. The first option comprised 180 school days with 15 in-person Saturday classes, while the second option was to have 165 school days with no in-person Saturday classes. Both options will end the school year on March 31st, 2025. The chief executive, however, said the 165-day school calendar is too short. As such, an arrangement would significantly reduce the number of school days and contact time that may compromise learning outcomes. President Marcos also did not want students to go to school on Saturdays to complete the 180-day school calendar, saying it would jeopardize their well-being and demand more resources. The Philippine President said that instead of ending on March 31st, 2025, DepEd should adjust the school year to end on April 15th, 2025 to enable students to complete 180 days without going to school on Saturdays. Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday assured the public that government programs and assistance will reach even the farthest and remotest parts of the archipelago to help cushion the impact of the El Niño phenomenon. The President made the remark as he led the distribution of various government assistance to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BARM, which was placed under a region-wide state of calamity due to the dry spell. In his speech at the Provincial Sports Complex in Bongao, Tawi-Tawi Province, the chief executive said, "The government is working hard to reduce the severity of the impact of El Niño to our daily lives." Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Maraming salamat sa ating speaker sa kanyang pagpakilala. Andito rin po ang ating mga kasamahan sa iba't ibang departamento
na tumutulong dito sa ating pagbigay ng ayuda, ng bigay ng tupad, magbibigay ng iba't ibang tulong. At tayo po ay kailangan, marami po tayong kailangan gawin. Kaya po, sinasama ko po rito, nandito po ang ating DA Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po natin ang Secretary ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Ang ating namumuno ng peace process dito sa Southern Philippines, the Presidential Advisor to the President on Peace, Reconciliation, and Unity, Secretary Charlie Galvez. Ang namamahala sa retraining at saka reskilling at saka sa pagpalawak ng kaalaman ng ating mga trabahador, ang ating Technical and Education Skills Development Authority o yung TESDA, Secretary Teng Magundadato. Ang host natin, the father of the province of Tawi-Tawi, Governor Ismael Sali. Tawi-Tawi Lone District Representative Dimsar M. Sali. At nagulat ako, mukhang magse-session yata ang House dito sa Tawi-Tawi at napakaraming congressman ang nandito. Malalayo. Kahit malalayo po yung distrito nila, pumunta sila rito sa Tawi-Tawi para pakita na ang kanilang tulong, ang kanilang makita nila. Dahil po, siyempre sa appropriation, dito nanggagaling sa House, sabi, mabuti naman. At yung kanilang mga pinapasa na appropriation, yung mga kanilang pinapasa na tulong, ay makita nila na talagang umaabot sa taong bayan. The officials and members of the Parliament of Bangsamoro Autonomous Region or BARM, aking mga kasamahan sa pamahalaan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kinalulugod ko po ang makapiling kayong lahat kahit na po naparito ako dahil sa suliranin at ang problema na ating dinadaanan dahil dito sa El Nino. Subalit, napakaganda po ng Tawi-Tawi at tunay pong mapalad kayo sa yaman na dulot ng lupang ito. Kaya naman po, talagang ninanais kong magtungo rito. Hindi lamang upang magbigay ng tulong sa mga kapatid na nating nasalanta ng matinding tag-init, kung hindi upang makita rin na personal ang pag-uunlad ng pagbabagong nagaganap sa Tawi-Tawi. At napakalaking bagay na, napakarami na ang pagbabago dito sa Tawi-Tawi. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng tig 10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at manging isda na naapektuhan ng El Nino sa inyong lalawigan ng Basilan at sa Basilan. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso tulong para sa ilang pamilyang naapektuhan din. Kasama rin namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Trade and Industry, ang DOLE, ang TESDA, DA, para sa bagong Pilipinas Servisyo Fair na ginaganap sa labas na handang magbigay ng serbisyo at tulong sa inyong lahat. Ang pakay ko po sa pag-iikot ko sa iba't ibang bayan at lalawigan sa bansa ay una, upang personal kong makita kung ang tulong ng gobyerno ay natatanggap ng mga tao at kung ito ba ay nakakatulong ng sa ating mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil sa tagtuyot. Pangalawa, andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon at makahanap tayo ng nararapat na solusyon sa iyong mga hinaharap na suliranin. Dahil
Sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Ako po ay tunay na tutuwa sa kapayapaan na inyong tinatamasa ngayon. Upang pagtibayin ito, masaya kong ibinabalita na ang inyong pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng mga proyekto para sa inyong kaunlaran, tulad ng Improving Growth Corridors in the Mindanao Road Sector Project na pinasyanan natin noong nakarang taon. Sa proyektong ito, 3 tulay ang gagawin natin dito sa Tawi-Tawi na siyang tutulong. Ito ay makakatulong sa inyong mga pangangailangan sa transportasyon at pagpaganda ng inyong hanap buhay. Pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Tuloy-tuloy din po ang mga social development program ng DSWD. Nandiyan po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o ang 4Ps na tinatawag, na naglalayong isabay ang pag-unlad ng kalusugan at edukasyon sa pinansyal na paglago ng mga mahirap na pamilya. Nariyan din po ang ating Quick Response Fund at Kalahi Seeds, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay, na makakapagbigay ng ayuda at trabaho sa panahon ng kalamidad. Ang Bangsamoro, Umpungan sa Nutrition o Bangun, ay naglalayong din na makakatulong upang masugpo ang malnutrition sa mga bata, sa mga anak natin at kababaihan ng dadalang tao. Ang DOLE naman ay nagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung tinatawag nating TUPAD program. Mahigit 30,000 na ang nakinabang dito mula noong Enero ng nakaraang taon sa ilalim ng TUPAD. Bukas pa rin ito sa lahat ng mga kailangan upang mapagsimulang muli ng laban sa buhay. Ngayon, at bago ako matapos, hindi ko maaaring palampasin ang mga sitwasyon na nararanasan natin. Alam naman natin na ang BARM ay nasa state of calamity dahil sa El Nino. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan, lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Laging unahin ang kapakanan ng pinaka-nangangailangan at mamuno ng may integridad. Ito ay ang hinihingi natin at ito ang kailangan natin na sa isang bagong Pilipinas. Ang adhikain na siyang isinisulong natin sa sinusuportahan ng inyong mga gobernador at leader dito sa BARM. Sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, ang pakikilahok ng bawat isa ang pinakamahalaga. Saksi ako sa sipag at galing ninyo. Kaya asahan ninyong patuloy kaming magsisikap upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Asahan ninyo, hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Hindi ito ang huling biyahe ko. Babalik-balikan ko ang kagandahan ng Tawi-Tawi at ang init ng inyong pagsalubog na binigay sa akin. Sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at inyong mga pamilya, salamat sa inyong sakripisyo para sa bayan. Sama-sama tayong mangarap at kumilos para sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Tawi-Tawi, mabuhay ang Basilan, mabuhay ang BARM, mabuhay ang bagong Pilipinas. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang.
Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday said maintaining peace and order in Mindanao remains one of his administration's top priority. Speaking at the distribution of government assistance to El Nino-affected farmers, fisherfolk, and other beneficiaries at the Dato Abdullah Sankey Sports Complex in Maguindanao del Sur Province, the President enumerated the key infrastructure projects in the area that will usher in growth and development. The Chief Executive mentioned the recently inaugurated Malitubog-Maridagaw Irrigation Project that will help irrigate thousands of hectares of farmlands in Cotabato and Maguindanao, the Ambal-Simuay Flood Control Project in Cotabato, the planned Flood Risk Management Project in the Ala River Basin, and the construction and improvement of provincial access roads to Datu Saudi Ampatuan, Datu Hofer Ampatuan, and Raha Buwayan to boost local commerce and transportation. Despite these development projects, President Marcos said the government does not forget the security challenges that continue to hamper Mindanao's growth. Let's listen to a portion of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.'s speech at the event. Kaya naman, inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na La Nina. Ito ay upang maibsan ang epekto ng matinding pagbaha na alam naman nating taon-taon na nararanasan ng mga komunidad dito sa Maguindanao del Sur. Kaugnay dito, kasalukuyan ng binabalangkas ng ating DPWH ang isang plano upang magawa ang Ambal-Simuay Flood Control Project sa Cotabato. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa ADB o yung Asian Development Bank at ilang pang ahensya ng pamahalaan upang masakatuparan ang isang flood risk management project dito sa Ala River Basin. Bukod dito, marami ring mahalagang proyekto ang kasalukuyang ginagawa ng ating pamahalaan. Kabilang dito, ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga provincial access road sa Datu Saudi Ampatuan, Datu Hofer Ampatuan at Raja Buwayan na magpapabilis sa transportasyon at magpapalakas ng lokal na komersyo dito sa Maguindanao del Sur. Bukod sa mga proyekto na nasyonal ng pamahalaan, nais ko rin kilalanin ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Maguindanao upang gawing mas maunlad ang inyong lugar. Patuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan panlalawigan upang maparami ang ani sa agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mga kababayan, sa kabila ng mga programang ito, hindi natin kinakalimutan ang mga hamon sa seguridad na patuloy na iniinda dito sa Maguindanao del Sur. Ang kasaysayan ng kaguluhan ay nag-iwan ng marka sa magandang lupaing ito na patuloy na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan. Ngunit, alam kong malalagpasan natin ito. Tinitiyak ko sa inyo na ang kaligtasan ng ating mga mamamayan ay nananatiling prioridad ng aking administrasyon. Sa patuloy natin pagtugon sa mga ugat ng hidwaan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at pagkakaunawaan sa ating mga komunidad. Kung kaya, hinihimok ko ang lahat na patuloy na magkaisa at samantalahin ang pagkakataong ito upang makipagtulungan sa ating gobyerno. Inaatasan ko rin lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang lokal na pamahalaan na tiyakin na makakarating sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda at serbisyo mula sa pamahalaan. Kabilang dito ang tulong pinansyal, suportang teknikal at iba pang mahahalabang programa ng gobyerno.
Layunin natin magbigay ng mabilis at komprehensibong tulong upang mabilis na makaahon sa mga pagsubok at hindi na muli masasadlak sa kaguluhan ang lugar na ito. Marami pang hamon ang ating isusuungin. Ngunit sa ating pagtutulungan, malasakit at pagsisikap, kakayanin natin ang lahat na ito sa ating pagkakaisa, makakamit natin ang mas magandang kinabukasan para sa Maguindanao del Sur, sa buong rehiyon ng BARM at sa ating inaantay na bagong Pilipinas. Kaya naman po, kami naman ay kung nagbibigay ang ating DSWD ng ayuda, kung nagbibigay ang ating DOLE ng tupad, ay nakita po namin na baka kailangan din sigurong dagdagan. So, kaya't ang nangyari dito ay may dagdag nga kaming tulong na dala. Ito naman ay para sa bawat probinsya at ito ay galing sa Office of the President para mas madagdagan ang tulong na ibibigay natin sa inyo. Pagpatuloy po natin ang ating naging ugnayan. Simula lang po ito. Ako'y naman pumunta rito upang makita talaga kung ano ang kalagayan dito sa lugar ninyo, upang malaman kung ano ang mga dapat namin gawin. Ngunit, hindi po kaya ng isang ahensya ng pamahalaan. Hindi po kaya ng national government lamang. Hindi po kaya ng local government lamang. Kaya naman po, ay pinagsama-sama natin ang puwersa ng lahat ng ating mga kasamahan upang makamtan natin ang ating hinahanap ng isang magandang kinabukasan. Kailangan din natin na magkaisa. Hindi lamang ang mga opisyal, kung hindi lahat po ng mamamayang Pilipino. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, at lahat ng pagsubok na ating hinaharap, madadaanan din natin at darating din ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. And finally, in realizing the administration's vision of accelerating transformation in rural areas and ensuring land security, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Friday led the distribution of electronic titles or e-titles and certificates of Land Ownership Award or CLOAs to farmers of Region 12 at the South Cotabato Gymnasium and Cultural Center in Coronadal City. The land titles are under the Department of Agrarian Reform or DAR's Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP, which helps enhance rural development and the support to parcelization of lands for individual titling or split project that ensures the security of land tenure by providing e-titles. The activity is part of the region-wide distribution of the government's Land Tenure Security Program for landless farmers through the provision of individual land titles and support services to ARBs, including the construction of infrastructure facilities and farm-to-market roads or FMRs. Let's listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Binabati ko ang lahat ng nandito ngayon, lalo na ang lahat ng nasa likod ng pagsulong ng agrikultura dito sa Coronadal City at sa buong South Cotabato. Natutuwa ako na makasama kayo sa okasyong ito. Ito po ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami, matagal na namin iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siya'y Pangulo, at ang kanyang Secretary of Agrarian Reform, ang pangalan was Secretary Conrado Estrella, ang lolo ni Secretary Conrad Estrella.
Kaya po, kung kayo ay nasisiyahan, kami po ay siguro katumbas na rin ang aming saya. Dahil po, nakumpleto po namin ang sinimulan ng aming mga ninuno at ito ang pinakamahalaga sa kanilang ginagawa. Inuna po itong Agrarian Reform Program. Ito yung unang ginawa ng aking ama. Kung titignan nyo po, yung pagsulat niya, pagkabatas, laging naka-typewriter yan nung panahon nila. Ito lang, ang Agrarian Reform, ang sinulat niya ng kamay niya dahil napakahalaga para sa kanya at sabi niya sa kasaysayan ng buong bansa, ako ang nagsimula nito. Ngayon, kami naman ang magtatapos. Kaya naman, buong puso po ako nagpapasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang-agraryo. Matagal na kaming magkakilala ni Secretary Estrella sapagkat ang kanyang lolo nga ay ang Agrarian Reform Secretary. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Naging saksi po ako sa paghihirap at pagsubok ng mga magsasakang hindi kailanman nabiyayaan ng lupa o kaya naman ay naging alipin ng mga may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Naging saksi rin ako sa kawalan ng pagkakapantay-pantay ng sektor kung saan ang mga nagsisikap ay nakakapaghatid ng pagkain sa ating hapagkainan, ay sila pa ang nahihirapang makakuha ng sapat na pagkain para sa kanilang sariling pamilya. Ngayon, sa tulong nitong programa ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Estrella. Ibabahagi namin sa araw na ito ang lupang matagal na ninyong pinapangarap sa pamamagitan ng mga Certificate of Land Ownership Award at electronic title sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mamamahagi rin kami ng mahigit 4,300 CLOA at e-title sa mga magsasaka. Hindi lang dito sa South Cotabato, kundi maging sa kalapit na Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa kabuuan, nakapagbigay na kami ng halos 10,700 titulo, katumbas ng higit 18,000 hektarya na lupa dito sa inyong region. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos 2,000 titulo sa tinatayang 2,600 magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunang bayarin o amortisasyon sa lupang ito. Ang tanging aalahanin na lang po ninyo ay kung paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng New Agrarian Reform Emancipation Act na pinanday natin kasama ng ating mga mambabatas, binura na po natin ang ilang dekada ng pagkakautang ng ilang magsasaka na nauna na nabigyan ng lupa ng pamahalaan. Na wala na po kayo kailangan alalahanin tungkol dyan dahil ay sinabi na namin ay burado na yan. Burado na yung utang ninyo. Isa ito sa aming mga programa upang mapabilis ang pagbabago at paglago ng ating magsasaka. Magiging susi ito sa pagbangon ng ating kababayan mula sa kahirapan. Sa ating mga benepisyaryo, naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin
para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Naway magbigay ito ng kapanatagan sa inyong kabuhayan habang itinataguyod ninyo ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Higit sa lahat, naway maging inspirasyon ito para sa inyong mga anak at ang kanilang mga anak na ipagpatuloy at pagyabungin pa ang propesyon ng pagsasaka. Sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Inaanyayahan ko kayo na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang magamit ninyo ng wasto ang mga lupaing ito at makatulong sa karagdagang supply ng mura at dekalidad na pagkain para sa ating mga kababayan. Tinatawagan ko ulit ang DAR na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ating mga magsasaka. Kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Tutugunan po natin ang mga hamon sa sektor katulad ng nangyayari ngayon ng El Nino at ang susunod na nagbabantang La Nina at iba pang mga epekto ng tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng panahon. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindahin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Sama-sama nating isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang lahat ng magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Before we conclude our program, we would like to invite everyone to come and visit our Facebook page and YouTube channel at Radyo Pilipinas World Service. You will be able to hear and view our Filipino and English programs, including news updates here in the Philippines. Kindly subscribe, like, and share our posts as well. And that concludes this edition of Dateline Malacanang in Review. For Radyo Pilipinas World Service, this is Leo Magpayo. Good day and stay safe. From the Presidential Palace, Manila, Dateline Malacanang.